kay tampok at itaas, upang lahat ay maligtas. Hallelujah, 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 hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus kay Nicodemo, "Huwag kayong magtaka sa sinabi ko sa inyo. Lahat ay kailangang ipanganak na muli. Umiihip ang hangin kung saan ibig at naririnig ninyo ang ugong nito. Ngunit hindi ninyo alam kung saan nanggaling at kung saan naparoon. Gayon din naman ang bawat ipinanganak sa Espiritu." Paano pong mangyayari ito? Tanong ni Nicodemo. Sumagot si Jesus, "Guro pa naman kayo sa Israel, ay hindi ninyo nauunawaan ang mga bagay na ito? Tandaan ninyo, ang aming nalalaman ang sinasabi namin, at ang aming nasaksihan ang pinatotohanan namin. Ngunit hindi ninyo tinatanggap ang aming patotoo. Kung hindi ninyo pinaniwalaan ang sinasabi ko tungkol sa mga bagay sa sanlibutang ito, paano ninyo paniniwalaan kung ang sabihin ko'y tungkol sa mga bagay sa langit? Walang umakyat sa langit, kundi ang bumaba mula sa langit, ang Anak ng Tao. At kung paanong itinaas ni Moises ang ahas doon sa ilang, gayon din naman kailangang itaas ang Anak ng Tao upang ang sinumang sumasampalataya sa Kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay, sa iba't ibang online platforms, at sa lahat ng ating mga kadiboto, sa iba't ibang panig ng Pilipinas, at maging sa buong mundo, kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Para po sa ating mga Katoliko, ang panahon ng Pasko ng Pagkabuhay ay hindi lamang simple o ordinaryong pagdiriwang. Ito rin po ay ang panahon na kung saan malugod nating sinasariwa at maringal nating inaalala ang kaligtasang dulot ng pagpapakasakit, pagkamatay, at muling pagkabuhay ni Jesus Nazareno. Tunay ngang ang kaniyang pagkabuhay na mag-uli ang siyang nagpapatingkad sa ating pananampalataya, dahil alam natin na ang ating pananalig, ang paggawa natin ng mabuti, at ang ating dalisay na pagmamahal ay ang siyang magdadala sa atin sa buhay na walang hanggan. At ito
ay binuksan ni Jesus Nazareno nung siya'y nabuhay na mag-uli at umakyat sa langit. Ang ebanghelyo po natin sa araw na ito ay ang diskurso sa pagitan ng ating mahal na poong Jesus Nazareno at ni Nicodemo. Si Nicodemo po ay isang Pariseyong guro na nais makinig at matuto kay Jesus Nazareno. Ipinaliwanag ng ating Panginoon na kailangan nating isilang na muli. Hindi inaunawaan ito ni Nicodemo. Bakit po? Para sa kanya, ang kaniyang buong pag-aakala na ang sinabing pagsilang na muli ni Jesus Nazareno ay pagpasok uli ng tao sa sinapupunan ng kaniyang ina. Subalit ang tinutukoy dito ni Jesus Nazareno ay ang pagkabuhay na mag-uli o ang ating pagkakapanganak sa pamamagitan ng banal na Espiritu Santo. Ibig sabihin, sa pamamagitan ng banal na Espiritu Santo na isinugo sa atin ng Diyos, tayo ay nagkakaroon ng bagong buhay. Dito, parang isinisilang muli tayo. Kaya nga sinabi ni Jesus na Nazareno na walang nakapunta sa langit kung hindi ang anak ng tao. At bago umakyat sa langit si Jesus Nazareno, isinugo niya ang banal na Espiritu Santo sa mga apostoles at mga disipulo. Kung mapapansin po ninyo, yung pagbasa noong linggo, hiningahan sila ni Jesus Nazareno at napasa kanila ang Espiritu Santo. Sa pagkakataong iyon din, binalikan ni Jesus Nazareno ang nasasaad sa matandang kasulatan na kung saan itinaas ni Moises ang isang ahas na tanso. Gayon din naman ang pagtataas sa anak ng tao upang magkaroon ng buhay na walang hanggan ang mga taong sumasampalataya sa Kanya. Ano po ang ibig sabihin nito? Ang mga nakagat ng ahas ay hindi namatay nung tumingala sila sa ahas na ipinagawa ng Diyos kay Moises. Ang mga tuklaw na ahas na ito ay ang ating kasalanan at ang paghihirap dito sa lupa. Kaya't kailangan nating tumingala sa langit at manalangin kay Jesus Nazareno dahil siya po ang tanging tagapamagitan sa Ama. Siya lamang po ang ating daan patungo sa buhay na walang hanggan. Sa pamamagitan ng kanyang kamatayan, tinubos niya ang kasalanan ng sanlibutan. Kaya nga makikita natin ang planong pangkaligtasan ay tunay na nangyari at natupad sa pamamagitan ng pagsugo kay Jesus Nazareno sa ating mundo. Ang planong ito ng Diyos Ama ay tunay na naganap at naisukatuparan, lalong-lalo na noong nabuhay na mag-uli si Jesus Nazareno. Kaya nga po ang magandang katanungan sa araw na ito, kanino po tayo lumalapit at sino ang ating tinitingala kung nasa matinding pagsubok at unos tayo ng buhay? Tayo ba ay kumakapit sa ating mga bisyo tulad ng alak,
o sugal? Nagtatampo ba tayo agad-agad sa ating Diyos? Lalo ba nating inilalapit o kaya inilulubog ang ating mga sarili sa kasalanan? Sinisira ba natin ang ating mga buhay at pangarap? O di kaya nag-iisip tayo na wakasan ang ating buhay? Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, sa araw pong ito, lumapit tayo kay Jesus Nazareno. Isuko natin sa Kanya ang lahat ng ating kalakasan at kahinaan. Idulog natin sa Kanya ang lahat ng ating problema. Ihabilin natin sa Kanya ang lahat ng ating alalahanin sa buhay. Sa Kanya tayo humugot ng ating lakas at pag-asa. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno.